Grabe naman yun, nakita ko. Warak yung karton, pati yung cellophane. Dapat, pati yung cellophane, di dapat waterproof dapat yun, di mawarak. Baka may nagbukas. Eh, kahit na bahayin yun, lulutang-lutang lang yun, karton, dahil sa cellophane, makapal yung cellophane. O bakit parang may nagpumunit sa cellophane? Yun nga. So, Tapos bumuka yung mga damit. Damit, opo. Box ng mga bag yan, tsaka sapatos, damit. Yun nga eh. Bali, ang ino-offer lang daw po kasi na bayad sa kanila, Idol Rafi, is 1,800. Eh, ang box po niya, parang binayaran niya po ng halos umaabot sa 30,000 per box. Jesus, 30,000 per box ang bayad niya, pwede po- tapos 1,800 lang Opo. i-reimburse sa kanya. Pwede po nating ma-confirm kay Ma'am Ano Susan. to? King ko yan? 1,800 lang po per box, Idol Ay, hindi pwede. Opo. Ma'am Susan, good afternoon Yes, po. ma'am. Good afternoon po. Yeah. Good afternoon, Idol. Ma'am, salamat. W from Hong Kong po. Opo, ma'am. 2022 pa po ninyo pinadala yung 6 boxes nyo dyan na ang laman po ay mga assorted, damit, sapatos, kung ano pa man, tsokolate, etc. Pagdating dito, nakita ko nga po yung video, picture, warak na yung karton at lumuwa na yung mga laman doon. Ano pong sabi sa inyo nung Elitex Logistic Corporation? Ba't nagkaganon daw po yung anyo ng inyong mga boxes? Napaha daw po yung kanilang bodega, sir. Inabot daw po ng tubig na hindi nila inaasahan at hindi po kagustuhan. Okay, sige, nandiyan na tayo. Hindi inasahan, hindi kagustuhan. Eh dapat prepared sila. Dapat na-anticipate nila na kapag nagkaroon ng problema ang mga padala ng mga kababayan natin sa ibang bansa, mga kliyente, pag nasirang ganito, meron dapat silang pang-reimburse na maayos. 1,800 lang po ang ibabayad sa bawat karton. 6 na karton yun, tapos 4 lang po yung dumating. Tapos warak pa. Yes po, sir. Sino po nagsabi sa inyo na 1,800 lang i-reimburse sa bawat karton? Ang Elitex po. Kasi po, ang sinasabi ko po, sir, kahit lang po i-reimburse nila sa akin yung binayad ko po sa box at saka yung insurance. Pero ang sagot po nila, sir, ang insurance lang daw po ng matatanggap ko na ibibigay nila per jumbo ay 250 Hong Kong dollars na equivalent po sa 1,800 peso. Yun lang po ang insurance ng jumbo, sir. Pero yung box ko hindi po jumbo kasi king box. So mas malaki po sa jumbo. O so magkano po insurance? Hindi po nila sinabi po. Basta ang sabi po nila nung last na usapan namin ay 250 Hong Kong Teka dollars muna. ang insurance. Ang binayad niyo po per box ay para sa shipping ay 30,000. Pati laman na po yun, sir. Opo, tapos ang Yes, insurance 1,800 lang. Yes po. Kalokohan yun. Mas mahal pa yung nagpadala ka kaysa sa kapag nagka-problema, babayaran ng insurance 1,800 lang. Halaga ng laman ng box. Magkano po yung dineclare nyo yung halaga ng laman ng box sa insurance? Ang sinasabi ko po, lahat po yun ay mga 100,000 piso po. Yung 6 na box po. O di dapat yun yung ibayad sa inyo kasi yun ang dineklara nyo. Kung magkano kasi nakadeklara doon, yun dapat ang babayaran. Magandang hapon po, Attorney Maronilla, sir. Good afternoon po. Sen, good afternoon po at good afternoon po sa lahat ng nanonood ng kinig sa program niyo, sir. Opo. Kasi kayo po ang nag-regulate, under po sa inyo, itong mga logistic company. Ito po, may reklamo. Kawawa naman po yung ating OFW. July 2022 pinadala, natanggap April 2023. Opo, tama po. Halos 1 taon. Tapos warak-warak, sira-sira na. So sir, ano po may tutulong na inyong tanggapan? Sir, papasabtina po namin yung logistics company na yan. We'll ask kung maghihingi po tayo ng explanation sa kanila kung anong nangyari. Tapos i-refer din po namin yung matter sa Department of Trade and Industry, sa Philippine Shippers Bureau at sa Fair Trade and Enforcement Bureau. Kakausapin din po namin, may organization po kasi sila, Sen, yung tinatawag nating The Consolidators Association of the Philippines. So, usapin din po namin yung organization na yon. Ano ba talagang polisiya dyan? Kasi alam po namin, ang kontrata po niyan, dahil contract po ng transportation of goods, extraordinary diligence din po dapat ang ine-exercise nila. Ibig sabihin po, pinangangalagaan dapat nila yung mga kargamentong yan. Tama ho yung sabi nyo kanina, Sen, na sa negosyo sila ng ganyan, dapat alam nila na may peril sa baha yung lugar na pagsustoran nila at dapat hindi doon nakastore. So, isa-isahin ho namin yung issues na yan, patawag po namin. Hingi na rin po kami ng contact number ni Ma'am po, para mapatawag po namin siya, para mapagharap po namin dun sa aming investigation division. At tulungan po namin ma-refer yung matter sa DTI kung nasa kanila po yung jurisdiction nila dahil nailabas na po. At the same time,
tingnan din po namin yung mga violation nila pagdating doon sa accreditation. Pagdating sa amin. Ayan. Karamihan sa mga tumatangkilik dito sa mga logistics company na ito ay mga OFW na pinaghirapan nila, pinagpaguran nila yung mga perang, ibinibili na ng mga kung ano-anong pasalubong galing sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, papadala sa Pilipinas, tapos pagdating dito, yung iba nawawala, yung iba binubuksan, yung iba tinataga sila kung ano-ano mga additional bayarin, etc. etc. Ang tinatamaan dito mga OFW, kaya siguro magpapahiring ako tungkol dito. Attorney Garrett, Yes po, Sen. nakamonitor ka? Yes po, Sen. Oo dito naalala ko, kasi hindi lang ito unang pagkakataon na nareklamo Yes, itong mga logistics company at karamihan sa mga kliyente nila, ang bulk ng mga kliyente nila ay mga OFW. Tama po. Mga balikbayan box po ang kadalasan nilang karga po, Sen. Yes, na pinagpawisan, pinaghirapan ng mga OFW yung mga pinaglaman doon, mga binili para lamanan yung mga balikbayan boxes na yon. And yet, karamihan sa ating mga OFW, inaabot ng, nag-aintay ng taon bago matanggap yung mga kargamento ng mga kamag-anak para sa mga kamag-anak, yung iba nadidihado. So, siguro mag-conduct tayo ng hearing motu proprio sa DMW tungkol dito. Pwede po, Senator. Pwede rin po natin gawan na to ng malinaw na batas kung ano ba po talaga ang liability nila. Kasi tama po kayo. Hindi po katanggap-tanggap na iilang libo lang ang kanilang ibibigay po doon sa mga OFW pong nasiraan ng kanilang mga kahon. 30,000 na binayad para sa plete o pamasahe nung box na yan, tapos nung nasira mabaha, ang babayaran lang ay 1,800, parang g***an. Yes po, Senator. Tama rin po yung sabi ng representative po ng Customs na dapat they have exercised extraordinary diligence, which means lahat ng possible na pwedeng maling mangyari, Sen, they should have exercised foresight or pag-iingat na maiwasan yon. Hindi po pwedeng insurance lang ang ibibigay pag ma-prove natin na they were negligent. Hindi nila ginawa yung extraordinary diligence, Senator. Oo. Attorney Maronilla, may binanggit ka, asosasyon ng mga logistics company, attorney? Yes, sir. Association po ng mga deconsolidators, sir. Sila po yung logistics company na nagpa-process po ng mga balikbayan boxes natin, yung mga... Ano pangalan po ng association na po yun? DDCAP po, sir, no? Deconsolidators Association of the Philippines. Ayun, Attorney Garrett, patawag mo yon. Patawag mo itong Elitex Logistics, yung mga malalaking logistics company rin. Tapos Yes po, Senator. kasama na yung Bureau of Customs sa DTI. Ayusin natin to. At kung kinakailan magpasa tayo ng batas ukol dito, kailan gawin natin agad. Yes po, Senator. We will invite the biggest po na mga consolidators po natin and the representative ng organization po nila. Okay. For the meantime po, Attorney Maronilla, sir, pupunta kami sa inyong tanggapan para opisyal na ilalapit namin itong problema ni Ma'am Susan. Pakiayos po, pakitulungan ha, Attorney Maronilla. Yes, sir. Magkukondak po kagad kami ng hearing. Kaharap po yung ang logistics company na yan at si Ma'am Susan para po alamin natin kung anong nangyari at mabigyan ho natin din ng tamang referral sa tamang agency. Bibigyan ho din ho namin ng kaukulang penalty sa Bureau of Customs kung talagang mapatunayan po na may pagkakamali talaga sila. Pero bakit inabot po ng 1 taon, Attorney Maronilla? Iba-iba ho kasi yung practice nila, sir, no? Minsan ho, ang nangyayari dyan, pag pinadala nyo ho dun sa kanila, nag-aantay pa po na mapuno yung container. Yung iba naman po, nagagamit yung pondo, no? In fact, sir, may mga sitwasyon kami na napakaraming na-abandona na mga ganyan kasi nakapagbayad na doon, pagdating dito, hindi babayaran yung deconsolidator dito, i-abandon na lang ho yung mga balikbayan boxes. Yun po yung isa sa mga nagiging problema dyan, sir. Opo. Ma'am Susan, bakit ngayon lang po kayo nakapagsumbong sa amin kung April 23 pa dumating? Kasi po sir, sinasabi po nila sa akin na sasabihin daw sa may-ari na si Sir Kenneth po. Yun po yung inaantay ko. Tuwing tinatanong ko po, sinasabi po nila na ipaparating po sa may-ari ng WEEC na si Sir Kenneth nga po. Tapos nung last time po, sinabihan ako na ang sabi nung manager dito na ano po ba yung gusto ko, parang bubunutin daw sa bulsa nila. Sabi ko kahit kunti lang naman na reimburse ma'am, kahit binayad ko lang sa box ang maibalik sa akin, okay na po ako para makamove on na ako. Kako nga sir eh. So Kaya ibig lang, sabihin, sir, dumaan wala kayo sa namang- proseso. Una, nagsumbong kayo doon sa logistics company. Kaya lang, pinaikot-ikot kayo. Pinangakuan na, pinaikot-ikot hanggang sa nagsawa na kayo lumapit na kayo sa amin. Opo sir. Ayun naman pala. Okay, sige. Sige po, attorney. Umasa po ako na kahit lang po yung binayad ko sa box ang maibabalik nila sa akin, sir, para makamove on lang po kasi ako, sir.
Kaya lang po, Hindi wala ma'am, namang hindi ako pinagtao. papayag. Hindi ma'am, hindi. Yung binayad mo sa box plus yung laman ng box, syempre, hindi naman yung full amount. Siguro, kung magkano diniklara nyo, yun ang babayaran. Or, bahala na kayo kung magtawaran kayo. Basta importante yung binayad mo sa box plus yung magkano yung laman sa box. Ngayon, kung wala na kayong mapakinabangan doon, mas maganda kung at least, kung akong tatanungin, 80% man lang o 90%. Diba? Tapos ngayon, yung mapakinabangan pa, pwede nyo po iuwi. Sa bakit, tapos na pala ito, ano? Opo. Na-deliver na po sa bahay, sir. Na-deliver na. Na-deliver na po kaya lang talagang basa talaga. Kaya lang basa, lahat. Opo, sir. O sige, ganito na lang po ma'am. Mag-usap-usap na lang po sa Bureau of Customs. Meron po kayong representante kasi nandiyan naman kayo sa Hong Kong. Yun po yung sasamahan namin sa Customs sa harap ni Attorney Maronilla para mag-usap-usap kasama nga po itong logistics company. Ano po? Opo, sir. Sige, salamat po ma'am ha. Magandang hapon. Thank you po, Idol. Ingat Thank kayo you dyan. po. Attorney Maronilla, sige po, darating po kami dyan, sir, para sa sumbong Yes, ni sir. ma'am. Apo. Susan. Apo, Thank Sen. you. Salamat din po, Sen. Thank you Good afternoon po. Yan, Attorney Garrett ha. Yes, po. Ayusin natin ito. Thank you, Yes thank po, you, Sen. Attorney Garrett. Resolution po natin.